December na, maglabas ka na ng dream motorcycle mo. At ngayong araw ay magbibigay po ako ng price update para po sa lahat ng mga Kawasaki motorcycle. Excited na ba kayo? Tara! Pagpasok po natin dito sa kanilang shop, makikita po natin agad dito, ito po yung kanilang pinakabagong Kawasaki Brusky 125. Available na po ngayon dito po sa Kawasaki 3S Shop, Lucao District, Dagupan City. Meron po silang available 3 colors na nandirito ngayon. Napakaastig po pala ng dating nito pong kanilang pinakabagong scooter. Meron po sila ritong red color, meron din po tayong blue color, and then gold color. Ito pong kanyang headlight design, napakabangis din po pala. At mayroon po pala siya ritong split na daytime running light at nagkaroon po siya rito ng ilaw na parang nagsisilbing kilay sa bandang itaas. LED na rin po yung kanyang ginagamit para po dito sa kanyang headlight. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay naka-fuel injection na rin. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper para po sa kanyang front braking system. Naka Y-type design na mag wheels at gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork. Mayroon naman po itong maluwag na footboard. Malapad din po ito pong kanyang upuan. At silver color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. At equipped naman po pala ito ng analog at digital meter panel display. Naka mechanical key ang kanyang ignition. At mayroon naman po itong 2 front pocket dito sa bandang harapan na pwede po nating paglagyan ng coins at mobile phones. At bukod dyan, mayroon na rin po siyang integrated dito sa taas na USB charging port. So pwede na rin po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang mobile phones and gadgets. Very sporty looks din po ang dating nito pong kanyang stock pipe. Yung kanyang tip is silver color. Ang kanya naman pong braking system dito po sa bandang likuran, ito po pala ay equipped with mechanical trailing or drum brake. At equipped naman po ito ng single shock absorber para po sa kanyang rear suspension. At ito pong kanyang tail light, astig din ng pagkakadesign. Included na po kasi rito yung kanyang mga turn signals. Hindi po siya katulad ng mga ibang scooter na pwedeng mabali kapag naisagi sa mga matitigas na bagay. At ito naman po ay equipped with air-cooled para naman po sa kanyang cooling system. At ang presyo naman po nito pong kanilang Kawasaki Brusky 125 ay nagkakahalaga po ito ng 77,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,800 pesos. Nandirito naman po yung kanilang sports racing bike, no? Street Fighter. Ito talaga napakaastig at mabibilis ang mga motorsiklong ito. Naka-dual ABS na po ito dito po sa front and then sa rear. At ang kagandahan niya, napakaastig po nito pong kanyang headlight design. Naka-projector lights po dito sa bandang harapan at mayroon po siya ditong daytime running light na parang nagsisilbing kanyang kilay. Ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Pulsar NS250. So meron po itong 250 cubic centimeter engine displacement. Napakalaki po nitong kanyang fuel tank at ang ganda rin po nitong kanyang upuan. Combination naman po ng analog at digital ang kanyang meter panel display. Naka mechanical key ang ignition at naka naked handlebar. Wow, napakaastig din po nito pong kanilang Kawasaki Bajaj Pulsar NS250. At ang presyo po pala nito ay nagkakahalaga po ito ng 163,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 31,800 pesos. Ito naman pong kanyang katabi, ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Roser NS125. Ito po yung fuel injection na model. Ang lapad po nito pong kanyang headlight design, nakaimbustong part na to, matulis din. Gumagamit po ito ng bulb type para po rito sa kanyang main light at may additional lights pa po rito sa bandang itaas. Nandirito naman po located itong kanyang mga malalaking turn signals. More visible po yan kapag kayo po ay kakanan at kakaliwa. Naka-single rotor disc brake sa harapan, habang dito naman po sa likuran, equip po ito ng mechanical trailing or drum brake. Meron po pala itong integrated na mudguard at separated naman po ito pong kanyang rear fender
may pagka-classic, no, yung pagkaka-design nito pong kanyang rear fender. Mayroon pong partition sa gitna at maganda rin po itong kanyang upuan. Malaki ang kanyang fuel tank at may nakalagay naman po rito na Roser 3D emblem. Combination po pala ng analog at digital ang kanyang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at naka-naked handlebar. Ang ganda rin po pala, no, nito pong motorsiklo na to. At equip po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Ayun, endurance nakalagay. Kaya maaasahan natin na maganda yung bouncing performance nitong kanyang rear suspension. At ito po ay adjustable. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki Bajaj Rouser NS125 ay nagkakahalaga po ito ng 84,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 6,300 pesos. At dito naman po sa bandang gitna, kung mahilig naman po kayo sa mga adventure touring bike, ito pang off-road talaga to. Makikita natin itong kanyang gulong, napakalaki, no? At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper. At very attractive po ang pagkaka-design nitong kanyang main light na naka-aim shift design. LED na po yan. At located naman po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga turn signals. At ang ganda po pala, no? Colorful po. Ito pong kanyang inverted telescopic fork na gold color. At ito pong kanyang fuel tank located sa gitna, of course, at black color naman po yan. Ang kanya pong meter panel display ay naka-digital. May single button selector dito sa gilid. Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Pahaba. Ito pong kanyang upuan. May nakalagay naman po rito na Kawasaki. At ito naman pong kanyang rear fender is patulis. Nandito naman po located itong kanyang tail light at ito po yung kanyang mga malalaking turn signals. At ito pong kanyang stock pipe napakahaba. Mayroon naman po itong silver color na head protection guard at mayroon po itong single exhaust. Ito naman pong kanyang gulong rito sa likuran, ayan, oh, napakakapal. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ito po ay naka dual purpose pattern tires dahil nga pang off-road itong motorcycle na to. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper para po dito sa kanyang rear braking system. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang model po pala nito pong kanilang Kawasaki, ito po yung KLX 150. Mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki KLX 150 ay nagkakahalaga po ito ng 136,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 29,800 pesos. Mapunta naman po tayo rito sa kabila, pang off-road pa rin, pang trail. Ito naman po yung kanilang Kawasaki KLX 150S. The same lang po sila na 150cc. Doon po sa harapan, yun po yung kanyang brother. So, yun po yung pang long endurance, no? Kasi nga naka-inverted telescopic fork yan. Ito naman po ay equipped po siya ng traditional telescopic fork. Meron po siyang rubber boots dito sa bandang itaas. Of course, ito po ay naka dual purpose pattern tires dahil ito po ay pang on and off-road condition. Naka-spokes rim set din po yan. Equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper para sa kanyang front braking system. And then ito pong kanyang headlight is naka-aim shift design din. At ito po ay LED na. Rounded shape naman po ito pong kanyang mga turn signals rito. At ito pong kanyang upuan, napakahaba po niya. Green color po pala ito, no? Ang ganda rin po nung kanyang color kasi green na green. At ito pong kanyang fuel tank is matte black color naman po siya. Mechanical key para po sa kanyang ignition. Naka fully digital meter panel display. At ito naman pong kanyang rear braking system is naka single rotor disc brake pa rin po siya with single pot caliper. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po sa kanyang rear suspension. Ang lupit din po pala ng dating nito pong motorsiklo na to, no? Para po sa mga kababayan natin na mahilig mag off-road, saktong-sakto ito para sa inyo. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki KLX 150S ay nagkakahalaga po ito ng 125,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 23,800 pesos. Mapunta naman po tayo sa mga pantra. Ito po yung mga motorsiklo na pantrabaho, pampasada, pang-service. Lahat na pwede mong gawin. Kumbaga all-in-one po itong mga to. So makikita po natin dito, nandito po yung kanilang Barako 3. Ito po yung kick version. Ito naman po yung kanilang Barako 3
kick at starter version. So same lang po yan, ang pagkakaiba lang po nila is yung isa is kick lang, sisipain mo lang kapag gusto mo po siyang paandarin, habang ito naman pong kabila is dual option siya. So mas effortless dahil nga pwede mong gamitin yung kanyang electric starter. At ito naman pong kanyang headlight is square type po yan, tapos nagkaroon po siya ng headlight cover dito na glossy, may nakalagay na Kawasaki dito sa gitna. Dito po located itong kanyang rounded shape na mga turn signals. Gumagamit po ito ng traditional telescopic fork dito sa harapan, silver color, at meron po siyang protection itong kanyang rubber boots para hindi po mapasukan ng dumi itong kanyang front suspension. At ang kanya naman pong braking system dito po sa harapan, ito po ay gumagamit ng mechanical drilling or drum brake. Itong hub na ginamit is glossy black po siya. Of course, dahil ito po ay panghanap buhay na motorsiklo, business type, is naka-spokes rim din po yan. At ito naman pong kanyang meter panel display is gumagamit po siya ng analog, naka-mechanical key ang ignition, at naka-naked handlebar. Ang lapad po nito pong kanyang upuan, saktong-sakto, no, panghanap buhay. Actually, kakasya ang tatlo dyan kung talagang gitgitan at marami kayong mga pasahero. Dahil nga malakas naman po talaga ito pong ating Barako 3 dahil mayroon po itong 175 cubic centimeter engine displacement. At ang presyo po pala nito pong kanilang Barako 3 kick version ay nagkakahalaga po ito ng 96,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,800 pesos. Habang ito naman pong kanilang Kawasaki Barako 3 ay nagkakahalaga naman po ito ng 102,500 pesos. So mayroon lang naman po silang kunting price difference dito po sa kanilang kick at electric starter. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,800 pesos. Para po dun sa mga price po na aking binanggit, included na po lahat dyan yung kanilang 3 years registration. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Kawasaki Barako 2. So yung Barako 3, yan po yung ating pinakabago ngayon. Pero yung iba naman po, mas gusto nila yung Barako 2. Kaya nating to worry about dahil meron po kayong mga option na pagpipilian. Meron po tayong available na Barako 3 and then meron po tayong available na Barako 2. Ito naman pong kanilang Barako 2, wala pong pagkakaiba sa design pagdating po sa Barako 3. Ang pagkakaiba lang po nila rito is ito pong kanilang mga decal. The rest, pare-parehas na po sila ng specs and then engine displacement, body and design. Kaya ang babanggitin na lang po natin dito ay yung presyo po nito pong kanilang Barako 2. Ito pong kanilang Barako 2 na kick version ay nagkakahalaga po ito ng 93,000 pesos. So ito po yung kick version. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 7,800 pesos. Mapunta naman po tayo rito sa kanilang Barako 2 kick at electric starter version. Nagkakahalaga naman po ito ng 97,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,300 pesos. Mayroon pa po kayong additional option dito. And then more affordable yung price tag. Ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj City version. So mayroon po tayo ritong City 100, mayroon po tayong City 125, at City 150. So ito po, lahat po ng babanggitin ko is magkakapareho po sila sa body and design. Parehas po sila ng headlight, rounded shape yung mga yan hanggang sa 150. Yung kanila pong mga turn signals, pare-parehas po yan na rounded shape, and then bulb type po lahat ang kanilang ginagamit para po sa kanilang turn signals. Pare-parehas po silang naka traditional telescopic fork dito sa harapan, at ang ginagamit po nila para po sa kanilang front braking system ay naka mechanical drilling or ito po yung tinatawag nila na drum brake hanggang dun sa likuran. At yung kanilang fuel tank capacity, wala din pong pagkakaiba. Pare-parehas din po yan ng size at ganun din po yung size ng kanyang upuan. Ngayon naman po ay babanggitin natin kung magkano naman po yung presyo nito pong kanilang Kawasaki Bajaj na pang business type na pinaka-affordable. Kung gusto nyo po ng pinaka-matipid, ito po yung bagay sa inyo. Ito pong Kawasaki City 100. At ang presyo naman po nito pong kanilang Kawasaki City 100 ay nagkakahalaga po ito ng 58,700 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 2,800 pesos. Dumako naman po tayo rito sa Kawasaki City 125.
Ang presyo naman po nito ay nagkakahalaga po ito ng 60,700 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 2,800 pesos. At ang kanila pong big brother, ito po yung pinakamalakas sa lahat, ang Kawasaki CT150. Ito po ay nagkakahalaga ng 71,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos. Nandito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Cruiser RS200. Napaka-porma po nitong semi-big bike na motorcycle na to. Tignan natin ito pong kanyang front face cover. Wow, para po siyang owl design na parang nagkaroon po siya ng robotic effect. Nandito naman po itong kanyang mga turn signals, nakapop up po yan. At meron po siya ritong split na daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay dito po sa kanyang headlight na nagsisilbing kanyang mga mata. At mayroon naman po itong smoke type na visor dito sa gitna. At equipped naman po ito ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. Mayroon na din po siya ritong additional na light reflectors. At ang kanya pong braking system ay mayroon na pong ABS or yung anti-lock braking system. Na yan po yung nagbibigay ng pinaka-safe or pinaka-smooth na braking power. Naka-single rotor disc brake dito sa harapan. Mayroon naman po itong 2-pot caliper na vibrate na matte black color. Silipin naman po natin itong kanyang meter panel display. Combination po ito ng digital at analog. Mayroon pong 2 button selector dito. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. Naka-naked handlebar. At napaka-brusko po nitong kanyang timeless na fuel tank. Ang ganda rin po nitong kanyang upuan. Malambot, mas mataas po yung kanyang passenger seat. At dito man po sa likuran, napaka-porma po nitong kanyang taillight, no? Kasi wala po siya rito bandang gitna. Nandirito po siya mismo sa kanyang parang rear fender. At nandirito din po nakaposisyon ito pong kanyang mga turn signals. Dito naman po sa ibaba, ito po ay equipped with single monoshock absorber. Red color naman po yung coil spring na ginamit nila rito. At parang nagkaroon ata ng canister dito. Adjustable. Oo, adjustable po siya. Yun ang kagandahan niyan dahil pwede po natin siyang i-adjust depende po sa road condition. Meron na din po pala itong built-in na tire hugger at meron din po siyang rear fender. Silipin naman natin itong kanyang braking system sa likod. Naka-single rotor disc brake din po ito at mayroon din po itong single pot caliper na matte black na vibrate. At ang presyo po ng kanilang Kawasaki Bajaj Cruiser RS200 ay nagkakahalaga po ito ng 151,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang mag-down payment ng 18,800 pesos. Magkakaroon ka na po nitong napakagandang sports bike nila na to. Isa sa nagustuhan ko dito sa kanilang Kawasaki Dominar 400 UG ay talagang napaka-bulky niya, no? Masasabi natin na napakalaki ng kanyang body and design. Well, mapunta muna tayo rito sa kanyang headlight. Dito sa harap, naka-emboss tong part na to. And then pag ating sinilip, no, nagkaroon po siya rito ng napakaraming partition. Inverted telescopic fork, single rotor disc brake. Ang kanya naman pong mags, nagkaroon siya ng two-tone color combination. Mayroon na din po pala siyang USB charging port. Ito po pala ay mayroong 13 liters na fuel tank capacity. Built-in na crash guard. Ito po pala ay equipped with 6-speed manual transmission. Ang ganda rin ang kanyang stitches. No? Wala tayong makikitang tahi rito. Karoon pa po siya rito ng saddle. Pwede na po tayo agad maglagay ng mga top box. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 110 by 70-17. Ang kanyang stock tires pang city riding condition. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Dominar UG ay mayroon pong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke single cylinder, naka dual overhead cam. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 39.4 HP at 8,650 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 35 Nm at 7,000 RPM. At ang bigat naman po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 184 kg. Braking system sa likod, equipped with single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper na vibrate. Equipped po siya ng dual channel ABS. At ang presyo po ng Dominar 400 UG ay nagkakahalaga po ng 210,900 pesos. Yan po yung kanyang cash price SRP at included na rin po dyan yung kanyang 3 years registration. At para naman po sa mga balak kumuha ng hulugan, kailangan pong mag-down payment ng 36,800 pesos. At mayroon pa po itong additional na 9,387
pesos para naman po sa kanyang insurance. Ito ay para lamang po doon sa mga kukuha ng hulugan. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 9,351 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga Kawasaki motorcycle, ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Kawasaki 3S Shop, Lucao District, Dagupan City, Pangasinan.